Pulso at Balita. Nasa linya na ho natin si Brigadier General Noel A. Vestuira, Philippine Army, ang commander po ng 802nd Infantry Battalion o Brigade. Sa ilalim po yan ng 8th Infantry Division ng ating Philippine Army. Kaugnay po ito doon ho sa nahuhukay na bangkay ng isang miyembro ng New People's Army na inilibing na lamang po at sukat matapos mamatay sa sakit. And ang masama nito, inilihim pa doon sa kanyang pamilya yung pagkamatay nitong kanilang kasamahan at kumbaga isa pang pinakamasama nito, nakakalungkot na hindi ho ipinagamot. Namatay po yung kanilang comrade ng hindi ho nabigyan ng kaukulang medical na atensyon. Eto, at alamin natin ang buong detalye nito. Kinikilabutan tuloy ako kay Brigadier General Noel A. Vestuira, ang commander po ng ating 802nd Infantry Brigade. Sir, good morning po. Nick Lipana Echibare. Live na tayo dito sa ating Pulso at Balita sa DWWD Armed Forces Radio, Boses ng Kawal Pilipino. Sir? Good morning, Katropang Nick, at good morning din sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at taga-subaybay ng inyong programang Pulso at Balita. Yes sir, nakakalungkot naman yung report na nakita namin to sa isang news kaya kami napatawag sa inyo para alamin yung buong kwento kung paano inilibing na lamang at sukat at yung naging kapabayaan ng liderato nitong New People's Army doon sa kanilang kasamahan na may sakit na hindi na naipagamot, sa halip inilibing na lamang at sukat. And ang masama nito, mukhang inilihim pa daw ho sa pamilya yung tunay na kinahinat na noong bangkay. Yes, Katropang Nick, napag-alaman natin ayon sa revelasyon ng mga naunap ng nagbalik loob ng mga kasamahan nila dito sa Platoon 1 ng Island Committee Lebox, na ito ngang si Chudulo Arbuyas na taga Javier Leyte ay nagkaroon ng sakit. Ayon sa kanila, ang sakit nito ay maring hepatitis, meron ding problema sa kidney. At yun nga, hindi naman komplikasyon na. Kung komplikasyon. Pero ginamot-gamot lang nila ito sa pamamagitan ng kanilang mga herbal gano'n. Na wala namang proper talagang training. So gusto na sana ito bumaba, nagpapaalam, hindi pinayagan dahil sa makasarili nilang pagka bumaba ito, malalaman ng sundalo, magbibigay ng informasyon kung saan sila gumagalaw. So hindi talaga pinayagan. At yun nga, ang masaklap dito, inilihim pa sa pamilya. Nalulungkot tayo, Katropang Nick, dahil nga sa pangyayaring ito na naligtas sana ang isang buhay kung hindi lang sa kasakiman at sa pagkamakasarili ng liderato nitong mga NPA na gumagalaw dito sa Southern Leyte. Nanghihinayang din tayo dahil nga naawa tayo dun sa pamilya na sana kung pinabayaan na lang ito na bumaba na sana ito, magagamot pa sana at nailigtas na buhay itong isang kababayan natin, Katropang Nick. Sana buhay pa Pero matagal na ba, gaano katagal bago na nahukay yung bangkay nitong si Arbuyas? Kumakailan lang nung mag-surrender itong si isang kasamahan din nila doon na si John Lamadora. Okay. Sa kanya nasabi pero yung mga nauna pa, may dalawa pang naunang naunang nag-surrender na nag-confirm nito na nagkaroon na nga ng sakit. Sa tantya natin at sa ayon sa kwento ng mga dati niyang kasamahan, mga 6 na buwan na itong mayroong sakit na Katropang Nick na dinadala niya na lang. At hindi napapagamot ng maayos dahil nga ayaw nilang payagang bumaba ito si Chudulo Arbuyas o si alias Enting. So ibig sabihin, si Arbuyas nagpahing na intention o nagpapaalam na sa kanila na sumuko para magpagamot dun sa iniinda niyang sakit, gano'n, na hindi pinagbigyan. Yes, Katropang Nick, not necessarily naman na sumuko, pero gusto niya talagang magpagamot. Magpagamot, pagka bumaba ka, malaki ang tendency na malalaman natin ng government forces. So, tutulungan natin ito. Ang pagkasabi talaga ng mga FRs, yung mga naunang nag-surrender na papagamot kayo ng gobyerno, ng military.
Ay, sila nila pinayagan ito, katropang Nick. Oo, yun ang isang punto na ayun ang nakakalungkot. Ano po ang kuan? No, no, nung makita nung no, na-identify sabi sa report na positibong in-identify nung kanyang misis dahil doon sa kanyang tattoo sa dibdib ano. Ano pong naging reaksyon nung may bahay nito si Arbuyas? Natural ng nagagalit siya doon sa NPA. Oo. Yun nga at nanghihinayang, no? Kasi hindi naman may babalik yung ano. Oo. Hinayang dahil nga matagal-tagal na nilang hindi nakita itong kanilang kaanak, yung kanyang asawa at yung sa mga anak niyang nandoon din, no, yung tatay nung dinala natin. Aha. So, yun nga nanghinayang talaga sila, katropang Nick, dahil kung baka kahit sa huling sandali ng kanyang buhay, kung pinayagan lang sanang bumaba, nakasama pa nila at maring napagamot pa ng maayos. Meron din kasi tayo katropang Nick, no, na Oo. yung kaganitong isang surrenderin natin. Hindi naman malala ang kanyang sakit. Hindi rin siya pinayagan pero nakahanap ng Paraan. pagkakataon Oo. na hindi siya mag-surrender kundi bumaba lang doon dahil ang sa kanyang sakit ay yung sa mata. Oo. So parang kung manatili siyang nandun sa loob, no, ay sagabal na siya sa mga movement Oo. dahil hindi na masyadong makakita. So pinayagan nilang bumaba doon sa kanilang lugar Mhm. at natunto ng mga anak niya na dati din niyang kasamahan na nandoon. Oo. At yun nga, nakumbinsi at Nasumuko. naibigay sa atin, tinulungan natin na mapagamot yon. Oo. Ngayon, may isang pamilya kasi ito sila, ito yung Korea family, no, na nandoon sa NPA. So ang nanay nilang si Pasita, yung dalawang anak na si Rupa, si Rialin at yung kamakailan lang itong si Rex Korea, no, na si alias Uno, ay bumaba na sa atin. Ang naiwan na lang doon ay yung tatay niyang si Roselo at saka si Omar, Aha. no, o si alias Dos na nandoon pa, na gusto na ring bumaba pero pinipigilan din, no. Buti naman wala lang sakit tong dalawang nandoon. Oo. So mga ganitong pagkakataon, no, nakikita natin katropang Nick na talagang hirap na sila doon, hirap sa pagkain, Mm. walang mapagkuhanan ng gamot, walang suporta ng masa. Kaya kung magkaroon ka ng sakit doon, mahirapan talagang maggagaling yung sakit mo. Oo. So sana, no, ma-realize nila ito na imbis na daladalhin ang sakit at kung ano pang mangyayari, may magandang oportunidad na naghintay sa kanila dito sa baba Mhm. at tutulungan pa sila, katropang Nick. So, lumalabas yun ang iniiwasan nila, no? Kaya hindi nila pinayagan na bumaba itong si Arbuyas dahil baka katulad nung nauna na matunton, no, kung hindi man ninyo o ng mga kamag-anak na ma-encourage na sumuko at maikwento yung mga una ng mga sitwasyon na mga katulad ng kasamahan nila na natulungan ninyong maipagamot nung inyong makita o magbalik loob na meron pong mga karamdaman. Yes, katropang Nick, yun ang pinaka nakikita nating Oo. pangunahing dahilan, no. Yun nga lang, umaasa pa rin sila, no, na makakasurvive sila doon. Pero yun nga, lalo silang naghihirap dahil Oo. yun nga, nahirapan sila sa pagkain, Aha. sila ng tago doon sa mga tropa natin. Mm. Hindi na makakakuha ng gamot, wala nang suporta kasi ng masa, katropang Nick. Oo nga eh. Kung meron man, ilan na lang yan na patago na Oo. binabantayan din natin. Oo. So talagang hirap na hirap sila doon, na katropang Nick. Saka masyadong parang naging selfish naman yung decision na sa kabila nung nakikita nila na may karamdaman na yung tao, sana for humanitarian reason man lang pinayagan nila na bumaba. Kung ayaw nilang ipagamot, yung tao na lang ang maghanap ng magpapagamot sa kanya o tutulong ano. Oh, yes, katropang Nick. Kasi kahit sa pamilya man lang sana. Oo. No, na kasi may karapatan ang pamilyang makita man lang itong Kaya nga, oo. kaanak nila, no. Kaso, Hanggat sa huling sandali, Oo. tinago nila, yun katropang nga Nick. Ang kaso So, pati yung yun ang pati yung pagkamatay inilihim. Yun ang napakasakit sa lahat ano. oo, yung kung hindi pa dahil sa mga sinabi ng mga ng mga kasamahan nila, Oo. habang buhay na umaasa itong pamilya niya na Nabuhay nabuhay pa, pa rin no? itong Kaya si nga. Arbuyas, Oo. na balang araw babalik ito sa kanila, wala na pala. Oo. So yun yung yung feeling na yun ng pamilya, no, na nakausap ng tropa natin doon, no, ng 14th IB. Mm. Ang medyo mahirap ikaw ang sa kalagayan nila. Mm. So nagpapakita ito, katropang Nick, ng kanilang disregard, no, sa welfare, no, ng kanilang Correct, kasamahan. Oo. So
Ay, Ah, ang isa 'Yun pa, ang problema, So, oo, sana ma-realize nila na bilang mga tao, being human being, oo, bigyan din natin ng ng, ano tawag nito, yung buhay, kahalagahan ng buhay. So, oo, tayo nga sa na bagamat tinuturing natin silang kaaway, pero dahil dun sa pamilya nilang gusto nating tulungan, oo, ito ginagawa pa natin. So, ang nangyari dito katropang Nick, sinamahan tayo ng, pulis at sa ngayon oo. naka-schedule na i-autopsy para malaman talaga kung, Kung ano yung naging ah, sakit, ano? anong naging dahilan at sa tulong naman ng Municipal Task Force LCAC ng Oo, Javier Leyte okay. na kung saan taga doon ito si Arbuyas Oo. ay ipapalibing ito bukas at lahat na kailangan doon para mailibing ito ng maayos So, ay mm. isinasagawa na ng Municipal Task Force LCAC natin sa pamumuno ng chairman, yung Mm. mayor ng Javier Leyte, Katropang Nick. At least doon man lang maipakita natin doon sa pamilya, no, yung ating talagang sinseridad na kumbaga yung makatulong, mabigyan natin ng desenteng libing itong bangkay ng kanilang kaanak, ano. So paano nung mahukay po yung bangkay, sir, paano pagkabon? Basta na lang, tinabunan na lang, parang ganun lang ba? Actually, Katropang Nick, mababaw lang ang Mababaw lang. pagkalibing, Oh. binalot-balot nila ng Aha. kung ano-ano yung pinagbabalot nila doon, mga Oo. tarpaulin. Mhm. So doon natin nakikita na ayon nga sa mga estimate natin, based doon sa mga kinuwento ng mga dati niyang kasamahan, Oo. last year pa ito namatay kung hindi May, mga something na ganyang buwan, Oo. Pero hindi masyadong nagnas dahil nabalot nila ng parang na-mummify nga yung yung Mm. cadaver Oo. dahil sa nabalot ng maayos. Oo. Kaya nandun pa yung tattoo na siya yung pinagkakilanlan Ah. ng kanyang asawa, yung Oo. kanyang misis, na siya nga talaga, sitio dulo nga talaga Oo. yung bangkay na yon, Katropang Nick. And kung hindi pa sumuko itong si Lamadora na nag-confess at nag-reveal nung pong pinaglibingan, pinagbaunan dito ho kay Arboya, so ibig sabihin na mananatili pong walang kaalam-alam ang pamilya, no? Yes, Katropang Nick, dahil yun nga, nilihim nila. Oo. So yung sinasabi natin, habang hanggang ngayon siguro umaasa silang buhay pa, babalik Oo. sa kanila balang araw kasi gano'n naman, Kasi minsan nagko-contact pa at yun pala wala na. Yun ang Mm. napakasakit na pangyayari, Oo. Katropang At Nick. saka sa kwento mo, sir, parang dumaranas ngayon ng mga miyembro ng no, nitong mga kaliwa ng nagkakasakit, kasi una-una nga yung hindi na sila makatuntong doon sa sa mga komunidad, so lagi na sila kabundukan, wala na silang suporta pati mga medicine. So lumalabas ang nagiging dulo nito yung pagkakaroon ng sakit na sunod-sunod. Sabi mga kanina, merong yung sa mata, tapos ito namatay, ang sabi parang sa hepatitis or kung ano mang komplikasyon, so siguro doon sa mga natitira pang miyembro, wag na nating antayin na dumanas po ng ganitong mga karamdaman hanggat medyo meron panlakas, may pagkakataon, kung ayaw silang payagan, gumawa na sila ng paraan para makababa, makahingi ng tulong para mabigyan sila ng mga medical na attention if ever. Yes, Katropang Nick, at yun nga ang naging dahilan, o kung ng mga previous, yung mga naunang bumaba na, yung kahirapan nila doon sa taas habang nagtatago. Mm. So, yung mga ito hindi na kaya yung yung paghihirap doon. Kaya naisipang bumalik sa kanilang pamilya at dahil ang pamilya ang ang kahit na naging PA siya, tutulungan sa sagipin ng kanilang pamilya 'yan. Oo. Ngayon itong mga pamilya naman na ito dahil alam din nila na mas maraming tutulong sa kanila kung ilalapit nila sa atin, o sa ating Task Force LCAC Oo. through our Free Families Program. Yun nga, yun ang ginagawa nila, Katropang Nick. So, hindi naman natin kagustuhan na mangyari sa kanila yung ganito. Oo. Kaya patuloy pa rin tayo doon sa ating panawagan na may pagkakataon dito sa baba, balikan nyo ang inyong pamilya, silang tutulong sa inyo. At yun naman, nakikita naman nila na lahat na bumaba ay tinutulungan natin, Kagaya nitong huling bumaba nito nung kasamahan din nila, tinulungan ito ni Mayor ng Mahaplag Leyte, ni Mayor Liebe,
binigyan ng mga initial cash assistance at iba pang mga tulong, no, para may makapagsimula siya, no, sa kanilang pagbabagong buhay, Katropang Nick. Oo. Hindi, So tsaka sana, maraming tutulong sa kanila pag nandito sila, kasama pa nila yung kanilang pamilya. Kung may oo. sakit sila, pwede pang mapapagamot. Basta Mm. yun, tuloy tayong nananawagan sa kanila, Katropang Nick. And sana nga ano magsilbing ano na rin 'yan, magsilbing eye opener na rin yung nangyaring 'yan ano. Sana makarating dun sa ilang mga miyembro kaya sa mga mag-anakan yung nangyaring 'yan na dito kay Arbuyas na ganun pagka di naman pwede pag nagkasakit ka lang kumbaga daanin ka sa mga patapal-tapal sa kuwan ano sa mga dahon-dahon sa mga kabundukan na ba mahirap lalo na kung ganyang medyo masela ng karamdaman ano kawawa ano. So ganun ang kahihinatnan kung magpapatuloy na nandiyan sa ano sa kabundukan at alam mo yon yung magpapakontrol sila doon sa kanilang mga commander. Yes, tama yung Katropang Nick, at kaya nga tama yung sinabi nyo rin kanina na wag na nilang hintayin, no, na dumating sila sa ganong kalagayan na hindi na nila kayang maglakad papunta sa baba, papunta sa doktor, at hintayin na lang nila na kung anong mangyari sa kanila. Habang may pagkakataon, wala na Mm. silang ibang ano diyan kundi dito sa baba ang pinakamagandang desisyon, no, na kung naghihirap sila doon, mas maganda ang ino-offer, no, na tulong ng gobyerno Mm. para magkaroon na rin tayo ng peaceful na lugar. Wala nang gulo, hindi na tayo mag-away-away, hindi na magigira-gira. Mhm. Itigil lang ninyo ang inyong armadong pakikibaka, samahan na ninyo ang inyong pamilya. Yun, ang isang napakaganda. Sir, parang ano, tama ba yung ano, parang may nakita akong article kanina dito na hindi ko na hinahanap kung nag-uusap tayo, hindi ko na makita ano, na katatapos lang niyang magdiwang ng anniversary. Tama ba? Ang anniversary ng New People's Army noong March 29 na Katropang Nick, no? Mm. So wala naman tayong na-monitor, no, na sagawa sila ng mga normal na ginagawa nila. Dahil ang Mm. kalagayan ngayon, no, ang nangyayari dito sa area natin tuloy-tuloy na um, hinahanap ng mga tropa natin sa ground. Patuloy din silang nagtatago, no? Hindi lang natin alam kung nakapagbuo sila. Oo. Kasi every time kasi na magkaroon sila ng ano, no, ng anniversary, ay may mga ginagawa yan silang tactical offensives, no, mga ambush, mga landmines, mga mag-atake, no. Pero sa ngayon, no, for the past ilang years na, wala na silang nagagawang ganyan. So nagpapakita na hindi na sila ganun kalakas, no, at yun nga, sa patuloy na ginagawa natin, sa patuloy na tulong, no, ng mga communities natin, ng mga kababayan natin, hindi na sila nakakaporma at sa ngayon, no, ang nagtatago-tago na lang sila, Katropang Nick. I see. Okay. So, ang tinutukoy niya yung nakalipas na anniversary ng New People's Army, ano? So, hindi ko lang makita yung ano, parang may nakita kong anniversary, hindi ko alam kung kaninong unit. Baka naman yung anniversary namin sa brigade, no? Yun, April yun 16. sinasabi ko. Oo. Ngayong April 16 kasi, ika-36 founding anniversary ng 82nd Brigade. Oo, ng Katropang brigade Nick, ninyo. no? Oo, yun nga, yung Opo. minention ko kanina. Mismong 802nd, ano? Yes, Katropang Nick, 36 founding anniversary na. So 36 years of Service, of people na itong brigade na ito, Katropang Nick. So, mahaba-haba ng nilakbay ng inyong brigade, ano? Yes, Katropang Nick, at patuloy tayong magserbisyo dito sa lugar, no, na dito sa lalawigan ng Leyte, Southern Leyte, Biliran, at sa ngayon, no, hanggang doon sa southern part, no, ng Samar at Eastern Samar provinces, Katropang Nick. I see. Sir, thank you very much po sa oras na binigay ninyo dito sa atin nung pulso at balita. Baka meron po kayong gustong imbitahan na magkape. Yes, Katropang Nick, no. Nagpapasalamat na lang ako, no, sa pagkakataon na binigay nyo dito sa amin, no. And gusto ko lang manawagan uli, no, sa mga natitira pang NPA. Kung nakikinig man kayo, no, na gumagalaw dito sa Leyte, Southern Leyte, saka sa Samar and Eastern Samar provinces, no. Bumaba na kayo, no. Iiwanan lang ninyo ang inyong armadong pakikibaka, no. Tingnan nyo naman ang nangyayari sa mga kasamahan nyo dito. Hindi man lang
binigyan no ng kaukulang atensyon kahit na nagkasakit at yun namatay na. Nakakapanghinayang ito dahil sana no hindi mangyayari ito kung nandito kayo sa baba no. So wag kayong matakot no na kung ano mangyayari sa inyo, tutulungan natin kayo no. Hindi lang kami kundi ang buong gobyerno no, ang ating mga task force LCAC. So wake up call ito sana sa inyo na sana hindi mangyari at sa kamag-anak din no ng mga natitira pang NPA no, salamat sa inyong pakikipagtulungan. Tuloy-tuloy natin ang ating ginagawa para trabahuin no, mampababa itong makaanak nyo para magiging peaceful na ang ating lugar. So yun lang katropang Nick, again maraming salamat sa magandang umaga sa lahat. Yes sir, maraming salamat po and likewise mabuhay po kayo. Si Brigadier General Noel A. Vestura, no? Ang commander po ng 802nd Infantry Brigade. Pulso at balita.